Ang pasyente, isang lalaking 68 taong gulang, ay dinala sa emergency room ng grupo ng ambulansya. Sa telepono ay ipinagbigay alam sa akin ang matinding panghihina, pagkahilo at malabong pagsasalita, na habang nasa daan pa lamang ay lumala at naging malalim na pagkawala ng malay. Sa huling 2 oras bago dumating ang mga mediko, inireklamo niya ang mga sintomas na ito sa kanyang anak. Ngunit ang anak, sa pag-aakalang hindi lang maayos ang pakiramdam ng ama dahil sa pagbabago ng panahon, ay nagmungkahi na uminom ng mainit na tsaa. Karaniwan nang nangyayari ito. Bago pa malibog pa man ako lumapit sa stretcher, sinalubong ako ng isang malinaw at mabigat na amoy. Basang balahibo, na may halong matamis at nakasusuka, marahil ay acetone o ammonia. Ito ang amoy ng uremia na kumapit na sa mga dingding ng ospital at sa laman ng ilang pasyente. Isang amoy na malinaw na nagsasabing, sumuko na ang mga bato. Ang mababaw na pagsusuri ay walang iniwanang pagdududa. Ang balat ng lalaki ay maputla, may kulay abo na tono, mamasa-masa sa paghawak at nakakagulat na malamig sa kabila ng init ng silid. Ang paghawak dito ay parang marmol na kakakuha lang mula sa malamig na imbakan na pagkatapos ay bahagyang pinawisan. Ang pakiramdam na ito, isa sa mga unang senyales ng panganib na nagpapahiwatig ng matinding pagbaba ng perfusyon ng mga tisyu, ng desperadong pagtatangka ng katawan na muling ipamahagi ang dugo sa mga mahahalagang organo, habang isinasakripisyo ang balat. Ang kamalayan ay malalim na nawala hanggang sa punto ng sopor. Hindi tumugon ang pasyente sa malakas na pagsasalita o sa mga pampasigla ng sakit. Tanging ang mga pupil, makitid na parang ulo ng aspil na may mahina at halos hindi kapansin-pansin na reaksyon sa liwanag, ang nagpapatunay sa kaunting aktibidad ng central nervous system. Mabilis na ikinabit ng nurse ang monitor. Ang matingkad na pulang numero sa madilim na asul na background ng screen ay nagpatunay sa aking pinakamasamang pangamba. Ang presyo ng dugo, 70 sa 40 milimetro ng mercury, isang kritikal na mababang indikasyon para sa sinuman, lalo na para sa isang pasyenteng 68 taong gulang na may kasaysayan ng arterial hypertension. Ang bilis ng tibok ng puso, 42 tibok bawat minuto, matinding bradycardia na sa ganitong presyon ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Hindi kinumpensahan ng katawan ang pagbagsak sa pamamagitan ng pagbilis ng pulso. Ang saturasyon ng oxygen, 88% sa hangin ng silid. Nangangahulugan ito na ang mga tisyu ay naghihirap mula sa hypoxia. Bagaman ang paghinga ay tila mababaw ngunit regular. Ang paulit-ulit, putol-putol na tunog ng pulse oximeter na parang malayo ng signal ng jackhammer, ngunit mas tahimik, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng intensive care unit. ICU ay palaging kinakabahan ako, na nagpapahiwatig ng mga bagong problema na nangangailangan ng agarang reaksyon. Agad kong ibinigay ang kinakailangang mga utos. Ang access sa peripheral vein ay naisaayos na habang nasa ambulansya pa. Habang hawak ang catheter, naramdaman ko ang bahagyang pagtibok na nagpapahiwatig na kahit papaano ay mayroon pang kaunting daloy ng dugo sa mga ugat. Kinakailangan na simulan agad ang intravenous fluid therapy. Inutusan ang nurse na maglagay ng IV drip na may crystalloid solution. Ngunit hindi tulad ng ginagawa sa mga sitwasyong hindi gaanong kritikal. Kinakailangan na ibuhos ang solusyon ng mabilis sa ilalim ng presyon upang kahit papaano ay bahagyang madagdagan ang dami ng dugo na umiikot. Sa medical history ng pasyente ay nakalista ang chronic kidney disease, stage 3, isang diagnosis na sa sarili nito ay isang sentensya na para sa maraming sistema ng katawan. Alam na sa loob ng maraming taon ay umiinom siya ng angiotensin converting enzyme, ACE,
inhibitors o ACE inhibitors para kontrolin ang presyon ng dugo. Ang mga gamot na ito, sa pagpapababa ng presyon, ay nagpapalawak ng mga ugat at nagpapababa ng dami ng dugo na umiikot. Ngunit, sa konteksto ng mga bato na mayroon ng problema at batay sa lahat ng indikasyon, ang pagkilos ng isang karagdagang destabilizing factor, ang mga gamot na ito ay maaaring maging mula tagapagligtas tungo sa tagapagpahirap. Ang unang gawain ay sabay na naging napakasimple at napakahirap. Stabilisasyon. Sa harapan ko ay nakatayo ang isang multi-channel infusomat, isang pamilyar na kagamitan na kayang magbigay ng ilang solusyon ng sabay-sabay sa iba't ibang bilis. Agad kong pinrograma ang mga bomba nito. Ang una, para sa mabilis na pagpasok ng saline solution. Ang pangalawa, para sa agarang pagsisimula ng pagpasok ng vasopressors, partikular ang norepinephrine. Ang gamot na ito ang aming pangunahing instrumento para sa pagtaas ng presyon, isang vasoconstrictor na nagpapaliit sa mga ugat, na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa utak at puso. Sa mismong pag-iisip pa lamang kung gaano karaming oras ang lumipas mula nang lumitaw ang mga unang sintomas hanggang sa pagdating ng ambulansya at, sa wakas, hanggang sa pagpasok sa intensive care unit, ICU, ay nakakabahala na. Bawat minuto ng pagkaantala sa ganitong presyon ay nangangahulugan ng hindi na maibabalik na pagbabago sa mga selula ng utak. Sa mga sandali ng matinding tensyon, kung saan ang konsentrasyon ay nagiging ganap, palaging may bahagyang pangangati sa aking braso. Hindi ito nakakagambala, bagkus ay nagsisilbing kakaibang indikasyon ng aking sariling kalagayan. Kinakailangang kumilos agad at pag-isipan mamaya. Bagaman sa aking isipan ay mabilis nang bumabalangkas ang mga posibleng dahilan ng biglaang paglala ng kanyang kondisyon. Masyadong mataas ba ang dosis ng ACE inhibitors? O baka naman diuretics na maaari rin niyang iniinom? Kawalan ng balanse sa electrolytes, hyperkalemia na madalas kasama ng talamak na sakit sa bato at kayang magdulot ng bradycardia at hypotension? O may iba pa, mas masama, na nagtatago sa likod ng mga karaniwang diagnosis na ito? Ang mga sagot ay unti-unting lumilitaw habang kinukuha ang anamnesis, kasaysayan ng pasyente at dumarating ang mga resulta ng laboratorio. Pansamantala, sa harap ko ay nakahiga ang isang tao na ang buhay ay nakabitin sa pinakamanipis na hibla na kailangan kong panatilihin. Ang monitor ay patuloy na monotonous at nakakaalarma ang tunog ng pagpiyok. Bawat tunog ay nangangahulugang. Ang puso ay tumitibok pa rin. Oxygen mask sa 100%, sabi ko, habang nakikinig sa sumisitsit na tunog ng balbula na nagbibigay ng oxygen. At maghanda para sa intubasyon. Ito ang susunod na hindi maiiwasang hakbang kung hindi bumalik ang malay tao o kung patuloy na bumaba ang saturasyon sa kabila ng pagbibigay ng oxygen. Bawat hininga, bawat tibok ng puso ng taong ito sa sandaling iyon ay ganap na nakasalalay sa aking mga desisyon. Ang pakiramdam ng metal sa aking bibig na parang kakatikim ko lang ng isang bagay na matalas at mapait ay palaging kasama ko sa mga ganitong sandali. Ito ang lasa ng adrenaline, ang aking sariling biochemical reaction sa kritikal na sitwasyon na ngayon ay nagaganap sa harap ko. Sa labas ay nanatili akong kalmado. Bawat galaw ko ay pinatatalas ng mga taon ng pagsasanay. Ngunit sa loob ay kumukulo ang pagkalkula. Isang matinding paghahanap, ang paghula sa bawat susunod na hakbang. Ang medical record na dala kasama ng pasyente ay nagbunyag ng mahahalagang detalye. Nakasaad dito na sa loob ng nakaraang linggo, nagreklamo siya ng kaunting panghihina. Ngunit ibinabaling niya ito sa kanyang edad at pagbabago ng panahon. Bumaba ang kanyang gana sa pagkain, ngunit patuloy pa rin siyang umiinom ng kanyang karaniwang gamot. Nilinaw ng kanyang anak
Ilang araw na ang nakalipas. Nagpasya ang ama na linisin ang kanyang mga bato. Gamit ang pinaglagaan ng halaman na inirekomenda ng kanilang kapitbahay, isang lumang reseta ng pamilya ayon sa kanya. Ang pinaglagaan ay naglalaman ng ilang diuretic na halaman at ininom niya ito sa malaking dami. Narito na ang susi sa misteryo. Isang simple ngunit nakamamatay na pagkakamali na nakapaloob sa pang-araw-araw na pagiging inosente. Ang mga diuretic na halaman at sa malaking dami pa, sa harap ng umiiral ng talamak na sakit sa bato at pag-inom ng ACE inhibitors, ito ay tunay na recipe para sa kalamidad. Ang mga ACE inhibitor sa pamamagitan ng pagharang sa renin-angiotensin system ay nagdudulot na ng paglawak ng mga daluyan ng dugo at kaunting pagbaba ng intraglomerular pressure sa bato. At ang mga diuretic na halaman sa pagpapalakas ng diuresis ay humantong sa karagdagang dehydration at kritikal na pagbaba ng dami ng dugo na umiikot. Ito ay naging tulad ng pagkuha ng tubig mula sa isang butas na bariles. Ang matinding pagbaba ng presyon ng dugo ay kaagad na sumunod sa pagbaba ng dami ng dugo. Ang mga bato na nagtatrabaho na sa kanilang limitasyon ay hindi kinaya ang ganoong karga. Ang pagbaba ng perfusion ng tissue ng bato ay lalo pang nagpalala sa sakit sa bato na naging sanhi ng pagdami ng mga lason, kasama na ang potassium. Ang hyperkalemia sa kabilang banda ay nagpipigil sa contractility at conductivity ng myocardium na nagpapaliwanag ng bradycardia at mas matinding pagbaba ng presyon ng dugo. Ito ay isang bisyosong bilog na kung walang emergency na intervention ay tiyak na hahantong sa pagtigil ng puso. Para akong nakita ang sunod-sunod na pangyayaring ito. Unti-unting sumisira sa buhay. Naiginuhit mismo sa loob ng kanyang organismo. Kaagad kong ibinigay ang utos na kumuha ng dugo para sa electrolytes, creatinine, urea, at blood gas analysis ay ang mga tagapagpahiwatig na ito ay dapat magbigay ng kompletong larawan ng kawalan ng balanse sa electrolytes at ang antas ng metabolic acidosis na walang duda na umunlad na. Ang amoy ng basang lana ay naging mas kapansin-pansin habang sinusuri ko ang pagpuno ng peripheral veins ng pasyente. Halos hindi sila makita. Ang kanilang mga balangkas ay makinis na muling nagpapatunay sa matinding hypovolemia. Ang tibok ng puso sa monitor ay nanatiling mababa, ngunit ang mga numero ng presyo ng dugo ay dahan-dahang sa ilang milimetro. Nagsimulang tumaas pagkatapos ng pagsisimula ng pag-infusion at pagbibigay ng vasopressors. Ito ay isang napakapabasagin na progreso lamang, ngunit nagbibigay ito ng bahagyang nagbabagang pag-asa. Nagsisimula pa lamang ang laban at ako, tulad ng dati, ay handa para dito. Ang marupok na pag-unlad na nakamit matapos ang pagbibigay ng intravenous fluids at pagsisimula ng vasopressors ay hindi nagbigay ng pahinga. Iniwan ko si Pasyente K sa walang tigil na pagbabantay ng duty team. Ako ay nagtungo sa silid ng mga doktor sa intensive care unit, ICU. Ang monitor ng computer na karaniwang maliwanag at medyo nakakainis ay nagbigay liwanag sa electronic medical record. Sa mesa, magulo ang pagkakalagay ng mga nakaprint na resulta ng pagsusuri at ang mga gilid nito na tila sumasalamin sa nerbiyos na pagmamadali ay bahagyang lukot. Ang hangin ay pinupuno ng mahina, esterilisadong amoy ng disinfektante na halos hindi mahahalata ay humalo sa aroma ng kaping inihahanda sa kung saan. Bawat isa sa mga amoy na ito ay hindi lamang isang simpleng bahagi ng pang-araw-araw na gawain sa ospital para sa akin, kundi isang mahalagang bahagi nito na kasama ng walang katapusang proseso ng pag-iisip. Kailangan kong matuklasan ang ugat ng biglaan at napakabilis na krisis na ito. Bradycardia, hyperkalemia, matinding dehydration, pagbaba ng presyon ng dugo,
Lahat ng ito ay tila resulta ng isang komplikadong serye ng mga pangyayari. Ngunit pakiramdam ko, mayroong isang nakatagong simula, ang tunay na nagpabagsak. Muling sinuri ko ang medical history ni Pasyente K. Binigyang pansin ang mga gamot na iniinom, stable na hypertension, 20 taon na ginagamot, kamakailan ay umiinom ng Ramipril, gaya ng nararapat, kasama ang isang diuretic, ngunit pagkatapos ay biglang pinatigil ang diuretic. Ang impormasyon sa outpatient chart, gaya ng madalas mangyari, ay naging limitado, hindi nagbibigay ng mga pinakamaliit ngunit kritikal na detalye na makakabuo ng isang kumpletong larawan. Ang asawa ni Pasyente K, isang babaeng 62 taong gulang, ay pumasok sa silid ng mga doktor. Ang kanyang mga hakbang na nag-aatubili at halos walang ingay ay nagpapahiwatig ng matinding pag-aalala. Ang kanyang tingin ay palingalinga, parang isang ibong nahuli. Sa pagitan ko at ng nagliliwanag na screen ng monitor, sa tapat ay may upuan at ginestos ko siyang umupo doon. Ang aking tono ay kalmado, walang emosyon tulad ng dati sa mga ganitong kaso. Pakikwento po ulit ang mga nangyari bago ang araw na ito. Panimula ako. Sadyang ginawang malawak ang tanong upang hindi siya bigyan ng handang sagot, kundi bigyan ng kalayaang magsalita. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa karaniwang mga bagay. Alta presyon, minsan ay tumataas ang presyon, ngunit tila kontrolado naman. Sinabi niya na si Mang Cardo ay 2 linggo nang masama ang pakiramdam, ngunit ipinagpapasa Diyos lang sa pabago-bagong panahon o karaniwang pagod. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Alam ko na iyon mula pa sa kanyang historya ng sakit. Ang pahayag na iyon tungkol sa masamang pakiramdam ay agad na nagpataas ng aking pagkaalerto. Ano po ba ang eksaktong ibig sabihin ng masama ang pakiramdam? Tanong ko. Mahina po siya, nahihilo minsan. Pero malakas naman po siya, hindi mahilig magreklamo. At mas bihira na siyang umihi. Pero inakala namin na dahil ito sa kaunting tubig na iniinom niya. Sabi niya, parang hindi na raw siya nauuhaw. Ang madalang na pag-ihi, ito ay isang direktang babala na may pagkasira sa fungkasyon ng bato. Ngunit ang mga senyales na ito sa kasamaang palad ay hindi napakinggan. Isang klasikong senaryo. Patuloy na binabaliwala ang mga sintomas, ipinagwawalang bahala sa kung ano-ano, makaiwas lang sa pagkilala ng sakit. Mayroon po ba siyang iniinom bukod sa mga gamot na inireseta namin? Ang tanong ko ay marahil mas direkta kaysa sa aking plano, ngunit kinakapos na sa oras. At kailangan ko ng kalinawan. Sa kanyang mukha ay sumilay ang anino ng pag-aalinlangan na sinundan ng malinaw na pagkakahiya. Tumingin siya sa malayo. Nagsimulang hawakan ang gilid ng kanyang panyo. Iyon ang sakirot. Pamilyar na paghinto na nagpahiwatig ng hindi maiiwasang pag-amin. Kasi po siya, napakamasigasig niya sa kanyang kalusugan. Panimula niya. At naramdaman ko ang bahagyang inis na nagsisimulang umakyat. Parang mercury mula sa kaibuturan ng aking kalmado. Sa loob po ng 2 linggo na lumipas, umiinom po siya ng isang concentrate, ng pulang beet, isang pulbos na kailangang haluan ng tubig. Binili niya sa internet, sabi niya. May isang napaka-popular na blogger ang aktibong nagrekomenda. Agad na napunta ang aking atensyon sa mga resulta ng electrolyte sa nakaprint na papel kung saan ang abnormally mataas na halaga ng potassium ay nakabold. Hyperkalemia. At kaagad, parang kidlat, sumagi sa aking isip. Ito na, ang sanhi. Concentrated na pulang beet. Concentrate ng pulang beet? Ano po ang layunin niya sa pag-inom nito? Nanatiling kalmado ang aking boses. Ngunit sa loob ko ay nagsisimula na ang komplikadong biochemical chain reactions para sa paglilinis ng mga ugat at natural na pagpapababa ng presyo ng dugo. Sagot niya,
Tila hindi sinasadya na kinopya ang intonasyon ng kung sino. Sabi niya, malakas daw itong panggamot dahil ito raw ay natural, hindi kung anong kemikal, at umiinom siya ng 3 beses sa isang araw, araw-araw, ayon sa kanyang nakasanayang regimen, kasama ng kanyang mga tableta. Ang aking isip ay bumalik sa mga elektronikong tala. Ramipril, isang angiotensin-converting enzyme inhibitor. Ito ay isang gamot na epektibong nagpapababa ng presyon ng dugo, ngunit mayroon itong isang kilalang side effect, ang kakayahang magdulot ng potassium retention sa katawan. At ang beetroot, ang pulang beetroot, isang produkto na lubhang mayaman sa potassium. Ang concentrated powder nito na iniinom ng 3 beses sa isang araw ay isang tunay na potassium bomb para sa katawan na ang function ng bato ay nakompromiso na. Nagkaroon ng linaw ang lahat. Isipin mo ang isang bato na sa loob ng ilang dekada ay gumana sa ilalim ng mataas na presyon. Dahan-dahang napudpod ang mga filter nitong elemento. Ngayon, isipin ang parehong bato. Napilitang makipagbuno sa napakalaki at hindi karaniwang kargang potassium na nagmumula sa labas. At lalo pa, sa mga kondisyon kung saan ang pangunahing gamot ng pasyente, ang Ramipril, ay aktibong pumipigil sa paglabas ng potassium na ito. Isa itong pulbura at ang beetroot concentrate ang nagsilbing mitsa. Naniniwala siya na ito ay natural, hindi kemikal, kaya walang masamang maidudulot. Ulit ng asawa, tila sinisikap bigyang katarungan ang kanyang mga aksyon o marahil pati na rin ang kanya. Ang salitang natural ay kumilos sa akin na parang pulang tela sa toro. Maraming pasyente ang matibay na naniniwala na ang lahat ng tinatawag na natural ay automatikong ligtas at kapaki-pakinabang pa nga. Gayunpaman, kakaunti ang nag-iisip na kahit ang pinaka-natural na sangkap ay may sariling dosis at kontraindikasyon, at sa concentrated na anyo, anumang substansya ay maaaring maging lason. Ang cyanogenic glycosides sa mapait na almendras, natural din. At ang kamandag ng ahas, ganap na natural. Patuloy ang kanyang kwento tungkol sa mga blogger at advertising ng mga miracle remedyo. Ngunit ang aking isip ay mabilis nang tumakbo. Ngayon ay malinaw kong nakikita ang buong pathological cascade. Ang pagkonsumo ng concentrated beetroot powder na mayaman sa potassium habang umiinom ng Ramipril na pumipigil sa paglabas nito ay nagdulot ng lumalalang hyperkalemia. Ang mataas na level ng potassium ay direktang nagpapahina sa myocardium, nagiging sanhi ng bradycardia at nakakagambala sa neuromuscular conduction na sa kabuuan ay humahantong sa matinding pagbaba ng presyon ng dugo. Kasabay nito, ang labis na pagkonsumo ng beetroot na mayroon ding diuretic effect kasama ang umiiral ng dehydration ay lalo lamang nagpalala sa pangkalahatang sitwasyon. Ang mga bato na naghihirap na mula sa talamak na hypertension at mababang perfusion pressure ay tuluyang hindi nakayanan ang filtration load at ang paglabas ng labis na potassium. Ang lumalalang kidney failure ay nagdulot ng karagdagang pag-ipon ng toxins na bumubuo sa nakamamatay na bilog na ito. Dito nagmula ang bigla, tila hindi maipaliwanag na arrhythmia at ang kritikal na kondisyon ng pasyente. Dahil lang sa simpleng beetroot, may pagtataka sa kanyang boses. Hindi ko na siya sinagot. Simpleng beetroot, hindi. Ngunit ang concentrated extract na iniinom sa malalaki, hindi kontroladong dosis, kasama ang maling interpretasyon ng sariling sintomas at ganap na kawalan ng pag-unawa sa interaksyon sa mga gamot. Oh, ganun nga. Isang klasikong pagkakamali na nakaugat sa malalim na kakulangan sa kaalaman sa medisina at bulag na pananampalataya sa mga payo sa internet. Palaging tila lohikal. Kung natural, ibig sabihin, hindi makakasama.
Ngunit ang tunay na hangganan sa pagitan ng gamot at lason ay palaging dumadaan sa tamang dosis at tamang paggamit. At ang manipis na linyang ito ay nalampasan ni Pasyente K nang hindi nalalaman ang mga kahihinatnan. Sa bawat paghigop ng kanyang nakakagaling na beetroot cocktail. Hindi simpleng beetroot. Ang pag-iisip na ang anumang natural na remedyo ay likas na hindi nakakasama ay parang paniniwala sa mahika sa panahon ng evidence-based medicine. Si Pasyente K ay kumapit sa ideya na ang pulbos na ito, ang concentrated extract ng beetroot, ay walang iba kundi isang panaseya na kayang pagbutihin ang pakiramdam at patatagin ang talamak na kondisyon. At dito nakatago ang pangunahing maling akala na tulad ng makamandag na lason ay bumabalot at sumasakal sa isipan. Ang metabolic pathway na matagal nang nakaimbak sa aking alaala ng buong puso ay muling binuksan sa harap ko at bumabalik ako dito upang ilarawan ang sakuna. Narito ang kadena. Nitrates, nitrites, nitric oxide at bawat elemento nito sa kasong ito ay gumanap ng sariling nakamamatay na papel. Ang concentrated beetroot powder, hindi ito isang solong ugat na gulay sa salad. Ito ay tuyo at dinurog hanggang sa pinakamalinis na pulbos na produkto kung saan ang nilalaman ng nitrates ay dinala sa pinakamataas. At ang mga nitrates na ito, sa sandaling makapasok sa gastrointestinal tract sa ilalim ng impluensya ng bacterial flora, ay nagiging nitrates. Ito ang unang hakbang patungo sa kapahamakan. Kasunod nito, sa sistemikong daloy ng dugo, ang mga nitrito na ito, sa ilalim ng impluensya ng mga partikular na enzyme, sa kondisyon ng tiyak na kaasim ng mga tissue at sa partisipasyon ng ilang mga selular na elemento, ay aktibong nagiging nitric oxide o tulad ng tawag natin dito, no. At dito na nagsisimula ang pinakakawili-wili. Ang nitric oxide ay isang napakalakas na endogenous vasodilator, isang substansya na may kakayahang palawakin ang mga daluyan ng dugo. Para itong pagbukas ng mga sluice gate sa isang dam kapag ang ilog ay malapit ng umapaw. Sa mga pisyolohikal na dosis, ang no ay gumaganap ng lubhang mahalagang tungkulin. Kinokontrol ang tono ng mga ugat at tinitiyak ang sapat na daloy ng dugo. Ngunit sa sobra, nagiging berdugo ito. Umiinom na si Pasyente K ng Ramipril, isang angiotensin-converting enzyme inhibitor, na isa ng gamot para sa mataas na presyon ng dugo. Ang pangunahing epekto nito ay ang pagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagharang sa pagbuo ng angiotensin tawom, isang malakas na peptide na nagpapaliit ng daluyan ng dugo. At kasabay nito, kung pasimplihin, ang ACE inhibitors ay maaari ring mag-ambag sa pag-ipon ng bradykinin na mayroon ding epektong vasodilator. Ibig sabihin, ang kanyang mga daluyan ng dugo ay nasa estado na ng tiyak na pagpapahinga. Handa na sila sa pagbaba ng presyon. At ngayon, isipin, sa kasalukuyang pagbaba ng presyon na dulot ng medical na therapy, si Pasyente K ay nagdagdag ng malawakan, hindi kontroladong dosis ng exogenous NO na bumabagsak sa endothelium ng mga daluyan ng dugo tulad ng isang tsunami. Ang sinerhistikong epekto ay inaasahan, bagamat nakakatakot. Ang mga daluyan ng dugo na pinalawak na ng Ramipril sa ilalim ng pagdami ng nitric oxide ay mas lalo pang lumawak. Mula rito, naganap ang kritikal na pagbaba ng systemic arterial pressure. Ang presyon ay bumaba sa mga halaga na kung saan ang puso ay hindi na kayang epektibong mag-pump ng dugo. Sa intensive care unit kung saan si Pasyente K ay lumalaban para sa bawat hininga, ang mekanismong ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang mababang presyon ay hindi lang kahinaan. Ito ay isang senyales ng panganib para sa buong katawan, sa nakabibingi,
ritmikong wisik ng makina ng artificial ventilator na naririnig mula sa aking likuran. Palagi kong naririnig ang desperadong iyak ng katawan para sa tulong. Ang unang biktima ng hypoperfusion ay ang mga bato. Mayroon ng chronic kidney disease, si Pasyente K, na siyempre, hindi rin niya alam o pinabaliwala. Ang mababang presyo ng dugo ay nangangahulugan ng pagbaba ng perfusion pressure sa mga renal artery. Ang mga bato, tulad ng mga filter na gumagana sa tiyak na presyon, ay hindi na nakayanan. Ang mga glomeruli na dapat mag-filter ng dugo ay hindi nakakuha ng sapat na puwersa. Ito ay nagdulot ng acute kidney injury na nagpalala sa kasalukuyang chronic pathology. Tumigil sila sa paglabas ng mga lason at higit sa lahat, ang labis na potassium na ipapaalala ko ay naipon na simula pa dahil sa parehong beet powder at ramipril. Isang walang katapusang siklo ng impyerno. Ang susunod na target ay ang utak. Ang utak, isang organo na lubhang sensitibo sa kakulangan ng supply ng dugo. Ang mga selyula nito ay nangangailangan ng patuloy na daloy ng oxygen at sustansya. Sa kritikal na pagbaba ng presyo ng dugo, ang daloy ng dugo patungo sa utak ay biglang bumababa. Ito ay tinatawag na cerebral hypoperfusion. Bilang resulta, nagambala ang kamalayan ni Pasyente K. Sa simula, ito ay bahagyang pagkahilo at pangkalahatang pagbagal na marahil ay isinisi niya sa pagod o sa inaakalang detox. Pagkatapos ay sumunod ang somnolence na lumipat sa stupor at sa huli, sa malalim na koma. Ang pagkasira ng mga function ng central nervous system ay nakaapekto rin sa autonomic regulation. Ito mismo ang nagdulot ng pagkabuo ng bradycardia, isang pagbagal ng tibok ng puso, dahil ang utak na hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon ay nawalan ng kakayahang maayos na pamahalaan ang aktibidad ng puso. Malinaw kong naaalala ang mabagal, nakakatakot na bihira nitong ritmo sa monitor, ang mahina ngunit masamang senyales nito. Para itong metronome na nagbibilang ng mga huling tibok. Ang sirkulasyon ng dugo ay nagambala sa lahat ng dako. Ang puso ay mahina, mabagal ang pagtibok, nagpapalabas ng hindi sapat na dami ng dugo. Ang mga ugat ay labis na nakarelax, hindi nagbibigay ng tamang resistensya. Ang mga bato ay bumibigay, ang utak ay nagugutom. Ito ay isang kabuuang pagbagsak ng sistema na sanhinang, sa tingin, isang hindi nakakapinsalang produkto na hindi tamang naunawaan at nagamit. Ang karunungang bayan, kapag nahaharap sa walang pasubaling batas ng biochemistry at physiology, ay palaging natatalo. Natatalo na may nakamamatay na bunga. Ang kasong ito ay isa pang paalala na ang hangganan sa pagitan ng gamot at lason ay hindi tinutukoy ng pinagmulan, kundi ng dosis at kaalaman na, sa kasamaang palad, hindi taglay ng Pasyente K. Sa bandang huli, sa morning rounds, tatalakayin ko ang kasong ito. Ipapakita ng malinaw sa blackboard ang ugnayan sa pagitan ng nitrates at no, upang ang mga batang residente ay matuto ng minsanan sa araling ito. Ang amoy ng disinfectant sa intensive care unit ay nananatiling matalim, gaya ng kamalayan sa trahedya ng hangal na pagkakamali na ito. Sa maaliwalas, saradong espasyo ng intensive care unit, isang kakaiba, matapang na amoy ang bumabalot sa bawat butil ng hangin. Nararamdaman ko ito sa bawat butas ng aking balat. Isa itong komplikado. Maraming patong na amoy, ang matalas, halos tusok na sariwang amoy ng mga disinfectant na hindi nakikita ngunit lumalaban sa mabibigat, kemikal na amoy ng maraming ipinapasok na gamot at, na mas nakababahala, isang bahagya, halos hindi mahahalata, ngunit lubos na tiyak na amoy ng uremya. Bumubungad ito sa lahat, tulad ng isang pinagmumulan sa ilalim ng lupa, isang tagapagbalita ng hindi na mababalik na pagbabago.
Isang patunay ng malalim na metabolic imbalance na pinaglalabanan ngayon ng katawan ng pasyente K. Ang amoy na ito, medyo amoy ammonia, na may bahid ng pagkaluma, ay nagsabi sa akin na ang mga bato, sa kabila ng lahat ng aming pagsisikap, ay hindi pa rin nagagampanan ang kanilang mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng buhay, hindi nagtatanggal ng mga lason, na ang dugo ay nananatiling nilason ng mga produkto ng pagkasira ng protina. Habang tinitignan si Kay, hindi ko sinasadyang napansin kung gaano kadistranyero, kawalang buhay ang kanyang katawan. Ang pagdampi sa balat ng pasyente ay parang paghawak sa malamig na marmol sa kabila ng maingat na pagbalot sa kanya ng mainit na kumot, na tila nagpapanggap lamang na sinusubukang panatilihin ang lumalabas na init. Ang balat ay maputla, halos parang wax, natatakpan ng iilang patak ng pawis. Resulta ng pagkabigo sa thermoregulation, isang agonistikong pagkabigo ng autonomic nervous system, na hindi na kayang panatilihin ang panloob na homeostasis. Ang aking mga daliri, na sanay ng maramdaman ang buhay, mainit na resistensya sa ilalim ng balat, ay nakaramdam lamang ng walang kapangyarihang lamig, isang tanda ng nagsisimulang hindi na mababalik na pagkasira ng mga peripheral na tissue dahil sa sentralisasyon ng sirkulasyon ng dugo, kung saan desperadong sinusubukan ng katawan na iligtas ang pinakamahalaga, pangunahing organo, na isinasakripisyo ang mga kamay at paa. Sa sandaling iyon, ang tanging bagay na malinaw na nagpapahayag ng patuloy na pakikipaglaban para sa buhay ay ang ritmiko, hirap na ugong ng aparato ng artificial ventilation ng baga na sumusuporta sa paghinga ni Kay. Narinig ko ang paulit-ulit, mekanikal na pagsutsot nito. Pagkatapos ay isang malalim, malakas na paglanghap na sinasabayan ng naririnig na agos ng hangin na pumupuno sa mga baga. At pagkatapos ay ang kaparehong mekanikal, mahabang pagbuga, tila isang mabigat na paghinga na lumabas mula sa makinang bakal. Ang tunog na ito ay patuloy, nakakapukaw ng damdamin na background na nagpapatunay na ang pasyente ay hindi na makahinga ng mag-isa, na ang kanyang sentro ng paghinga ay napigilan sa kritikal na antas at tanging ang panlabas na puwersa, ang kapangyarihan ng teknolohiya, ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Sa tabi ng tunog na ito, ang mga monitor ay naglalabas ng kanilang sariling, hindi gaanong kapansin-pansin, ngunit hindi gaanong mahalaga na mga senyales. Mahina, halos nananaghoy na mga beep na sumusukat sa bawat tibok ng puso, at isang paulit-ulit na pag-ugong na nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na pagpasok ng mga gamot na sumusuporta sa presyon ng dugo, dami ng umiikot na dugo, at balanse ng electrolyte. Bawat isa sa mga tunog na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa patuloy na labanan, tungkol sa masusing paggawa na nakatuon sa pagpapanatili ng pinakamaliit na proseso ng pisyolohiya. Sa pamamagitan ng stethoscope, tanging malalayong, mapurol na tibok lamang ng puso ang aking nahuli na nilulunod ng ugong ng makinang sumusuporta sa paghinga, ventilator. Ang puso ay hindi tumitibok gaya ng nararapat. Ang mga pagkunat nito ay mahina, bihira at hindi epektibo. Ito ang mismong bradykardya na nabanggit ko na. Ngunit ngayon, hindi lang ito numero sa monitor kundi isang tunay, pisikal na manifestasyon ng humihinang lakas na naghihingalo. Ibinaling ko ang aking atensyon sa subclavian area. Pinakinggan ko ang sumisipol, pira-pirasong galaw ng hangin sa trachea na nagpapatunay sa mechanical ventilation. Bawat tunog ay isang alingaw-ngaw ng nangyari. Ang mga nitrates na nalunok sa napakalaking dami ay naging isang makapangyarihang vasodilator, nagpaluwag sa mga daluyan ng dugo, nagpababa sa presyon at nagkait sa puso ng kakayahang magbomba ng dugo. Sa radial artery ni pasyente K, ang pulso ay halos hindi maramdaman,
Manipis na parang sinulid, tila isang manipis at madulas na hibla na dumudulas sa ilalim ng dulo ng aking mga daliri. Ito ay irregular, may mga pagkabigo, may mga paghinto kung saan ang pagitan sa pagitan ng mga tibok ay humahaba ng labis sa dapat na nagpuno sa akin ng pagkabalisa. Ang normal, malusog na pulso ay dapat na buo, matatag at madaling kapain. Ngunit ang isang ito ay halos hindi makilala, senyales ng lubhang mababang cardiac output na ang puso ni pasyente K, sa kabila ng cardiotonic support, ay hirap na magbomba ng minimum na dami ng dugo na kinakailangan upang mapanatili ang buhay. Ito ay isang pulso na nagsasabi ng shock ng matinding hypoperfusion ng lahat ng organ at tissue. At upang tuluyang kumpirmahin ang aking mga pangamba tungkol sa malalim na kapansanan sa peripheral circulation, nagsagawa ako ng isang simple ngunit kapansin-pansing pagsusuri sa kuko ni pasyente K sa isa sa kanyang maputla, halos asul na mga daliri. Sa ilalim ng pagdiin, pumuti ang kuko at pagkatapos, nang tanggalin ang presyon, ang kulay ng balat at nail bed ay bumalik ng may kakaiba. Nakakatakot na pagkaantala. Sa normal na kondisyon, ang capillary refill ay dapat na agaran. Ibinabalik ang kulay sa loob ng isa o maximum na 2 segundo. Dito naman, umabot ito ng buong 3 o kahit 4 na segundo na isang malinaw na indikasyon ng critical na ischemia. Nagpapahiwatig na ang maliliit na daluyan ng dugo, ang mga capillaries, ay hindi na makagawa ng maayos ng kanilang tungkulin, hindi nagdadala ng oxygen at nutrients sa mga tissue. Ito ay direktang patunay na ang buong sistema ng microcirculation ay nasa bingit ng pagbagsak, na ang mga tissue at organ ay nakakaranas ng matinding kakulangan sa oxygen sa kabila ng suporta sa oxygen sa pamamagitan ng ventilator. Dumausdos ang aking tingin sa mga indicator ng monitor at kinumpirma lang nito ang mga pandama at pang-amoy na obserbasyon. Ang presyon ng dugo ay halos hindi na panatili sa ibabang limitasyon ng normal dahil sa tuloy-tuloy na pag-infuse ng vasopressors. Ang central venous pressure ay nasa limitasyon na nagpapahiwatig ng kritikal na kakulangan sa dami ng dugo o pagpalya ng puso. Ang oxygen saturation sa kabutihang palad ay nanatili pa rin sa katanggap-tanggap na antas, ngunit ito ay dahil lamang sa makina na artipisyal na nagbibigay ng oxygen at hindi sa sariling lakas ng katawan. Ang balanse ng electrolytes ay nabalisa, nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagwawasto. Ang lahat ng ito sa kabuuan ay bumubuo ng larawan ng matinding multi-organ damage, dulot ng isang tanging, tila hindi nakakapinsalang produkto, na kinain sa labis, nakamamatay na dosis. Ang kasong ito ay isa pang paalala ng walang awang lohika ng pathophysiology, na ang katawan ng tao ay isang napakakomplikadong laboratorio ng chemical kung saan bawat elemento, bawat molekula ay may sariling mahigpit na itinalagang lugar at konsentrasyon. Sirain ang balanse na ito, magpasok ng banyagang ahente at ang buong sistema ay magsisimulang magkaproblema tulad ng sirang mekanismo ng orasan kung saan isang cogwheel ang humihinto sa lahat ng iba pa. Dito, sa resuscitation ward na ito, kung saan nararamdaman ko ang pinaghalong amoy ng pakikibaka at kawalan ng pag-asa, kung saan naririnig ko ang mekanikal na paghinga at mahihina, matigas na huni ng mga monitor, paulit-ulit kong nakumbinsi ang aking sarili sa katotohanan na alam naming mga doktor sa puso. Ang hangganan sa pagitan ng gamot at lason ay tinutukoy lamang ng isang bagay, ang dosis at ang matibay na kaalaman sa mga biochemical processes na nangyayari sa loob natin. At ang kaalamang ito, sa kasamaang palad, ay napatunayang lubhang kulang para kay pasyente K sa harap ng kanyang paniniwala sa karunungan ng bayan.
Ang nagsimula bilang ilang oras ay naging isang nakapapagod na paghaharap kung saan bawat indikasyon sa monitor ay naging isang hiwalay na laban. Naaalala ko kung paano kami nag-administer ng mga vasopressor sa tuloy-tuloy na pagtulo. Unti-unting pinapataas ang dosis kada 15 minuto upang lamang mapanatili ang average na presyon ng dugo sa halos katanggap-tanggap na antas, 65 millimeters ng mercury. Sa critical na panahong ito, kumonsumo si Pasyente K ng napakalaking dami ng norepinephrine at dopamine sa pagtatangkang mapanatili man lang ang ilang perperusyon ng mga mahahalagang organ. Ang ventilator ay monotonong nagbibigay ng halo ng oxygen at hangin. Pinananatili ang saturation ng hemoglobin sa 73 hanggang 75% na sa esensya ay kanyang tanging, ngunit napakapanganib na tagumpay. Sa isang punto, nang ang antas ng creatinine sa dugo ay pumaimbulog sa ganap na napakataas na 800 micromoles per litro at ang potassium ay umabot sa 7.2 millimoles per litro. Napilitan kaming agaran na simulan ang pamamaraan ng hemodialysis dito mismo, sa intensive care unit. Ito ay isang desperadong hakbang, ngunit kung wala ito, ang kamatayan mula sa uremic intoxication o nakamamatay na arrhythmia dulot ng hyperkalemia ay magiging hindi maiiwasan sa loob ng susunod na 2 o 3 oras. Hanggang ngayon naaalala ko ang amoy ng sariwa, mainit pa, na dugo na dumadaloy sa mga linya ng artipisyal na bato na makina, humahalo sa matapang na amoy ng antiseptic at mabigat, matamis na aroma ng ihi. Napuno ang katawan ng pasyente at hindi nito kayang ilabas ng mag-isa. Ang lamig ng mga metal na ibabaw ng makina na kaiba sa lagnat na init ng katawan ni Kay ay nag-iwan sa akin ng kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng pakikibaka hindi sa sakit mismo, kundi sa kanyang nakakapangilabot na bunga kung saan bawat galaw ay nakatuon sa pagbabayad pinsala sa mga pinsalang naganap na. Ang nakaplanong hemodialysis ay tumagal ng 4 na oras. Pagkatapos ay 4 na oras pa at ganoon na may kaunting pahinga. Sa loob ng 2 araw, sa loob ng mahabang oras na ito, nagawa naming pababain ang konsentrasyon ng toxins at patatagin ang electrolyte balance, ngunit ang matinding pinsala sa bato na naging resulta ng matagal at kritikal na hypotensyon ay nagdulot na ng hindi na mababalik na pinsala. Ang mga bato ni Kay na nawalan ng sapat na supply ng dugo sa loob ng ilang oras ay nakaranas ng malawakang necrosis ng mga tubule at glomeruli. Ang hypoxia, kung saan sila ay partikular na sensitibo, ay sumira sa kanilang pinakamaliit na estruktura na ginagawang imposible ang pagpapanumbalik ng ganap na paggana. Sa wakas, matapos ang 2 linggo ng intensive therapy, nagawa pa rin naming mailabas si Pasyente K mula sa estado ng multiple organ failure. Naging spontaneous ang kanyang paghinga, nawala ang pangangailangan para sa mga vasopressor at bahagyang bumalik ang kamalayan. Gayunpaman, ito ay bahagyang pag-atras lamang ng sakit at hindi ang lubusang pagkalupig nito. Pagkalipas ng 2 buwan, nakita ko siya sa unit ng chronic hemodialysis. Si Pasyente K ay nakaupo sa isang silya nakakabit sa makina na ang monotonong ugong ay pumupuno sa silid. Ang kanyang kaliwang braso, mula siko hanggang pulso, ay puno ng mga bakas ng maraming venipuncture, mga palatandaan ng nabuong arteriovenous fistula kung saan bawat 2 araw ay nililinis ang kanyang dugo mula sa mga dumi. Sa loob ng 4 na oras, 3 beses sa isang linggo, ang makinang ito ay ginagawa na ngayon ang trabaho na hindi na kayang gawin ng kanyang sariling mga bato. Nagkaroon ng malalupa na kulay ang kanyang balat na katangian ng chronic kidney failure at ang kanyang tingin ay medyo mabagal, malabo.
Ito ay mga bunga hindi lamang ng uremia mismo, kundi pati na rin ng cerebral hypoxia na dinanas niya sa kritikal na panahon. Ang bahagyang cognitive decline na nagpapakita ng mabagal na reaksyon sa mga tanong, hirap sa paggunita ng mga kamakailang pangyayari at pangkalahatang asthenia, isang patuloy nakakapagod na kahinaan, ay naging kanyang bagong kasama. Sa medical record ni Kay na nakalatag sa harapan ko, bawat linya, bawat indikasyon sa maraming sheet ng dynamic observation ay sumisigaw tungkol sa irreversibilidad ng nangyari. Ang diagnosis ay tila isang hatol: chronic kidney disease, end stage, nangangailangan ng lifetime programmed hemodialysis, neurological deficit, asthenic syndrome. At ang pirma, discharged na may mga rekomendasyon. Ang mga rekomendasyong ito ay hindi lamang isang listahan ng mga gamot, kundi isang buong paraan ng pamumuhay. Mahigpit na dieta na may limitasyon sa protina, potassium at phosphorus, patuloy na pagsubaybay sa presyo ng dugo, regular na pag-inom ng erythropoietin para sa pagwawasto ng anemia, phosphate binders para sa pagkontrol ng antas ng phosphorus, vitamin D, at siyempre pa ang sapilitang pagbisita sa dialysis center 3 beses sa isang linggo nang walang anumang pagliban. Ang kasong ito ay isa pang paalala na sa aming propesyon. Madalas kaming nasa manipis na linya sa pagitan ng pagliligtas at pagkatalo. Nanalo kami sa labanan para sa buhay, ngunit natalo kami sa giyera para sa buong kalusugan. Hindi tuluyang sumuko ang sakit. Umurong ito kulong to, ngunit nag-iwan ng sinunog na lupa kung saan nawasak ang normal na paggana ng mga organo. Si Pasyente Kay ay nailigtas, ngunit sa halaga ng habambuhay na pagdepende sa makina, sa halaga ng pagkawala ng bahagi ng kanyang kakayahang mental, sa halaga ng patuloy na pagkapagod na hindi na kailanman mawawala sa kanya. Ang sandali kung kailan maaaring mabago pa ang lahat ay dumating matagal na bago siya napunta sa aking lamesa sa operasyon sa Intensive Care Unit, ICU. Iyon ay sa sandaling nagpasya siyang sundin ang mga payo mula sa internet na binabaliwala ang mga simpleng patakaran ng sentido komon at ang siyentipikong batayan ng pharmacology. Kung kumonsulta sana siya sa doktor sa mga unang palatandaan pa lamang ng problema, kung hindi sana siya nag-eksperimento sa kanyang katawan na naniniwala sa mga kahangahangang alternatibong gamot o herbal, magiging ganap na iba ang resulta. Kami mga doktor ay marami kaming maaaring ayusin, ngunit hindi namin kayang ibalik ang oras o ibalik ang nasira na dahil sa kamangmangan. At ang mapait na kaalamang ito, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng kamangmangan, ay nananatili sa akin pagkatapos ng bawat ganitong kaso. Ilang buhay pa kaya ang kailangan masira bago maunawaan ng mga tao na ang katawan ng tao ay hindi isang lugar para sa mga eksperimento, kundi isang napakakomplikadong mekanismo na nangangailangan ng respeto at siyentipikong paglapit at hindi bulag na pananampalataya sa peking karunungan mula sa mga kaduda-dudang pinagmulan. Sa pagtatapos ng shift, kapag ang manipis na tabing ng pagod ay bumabalot na sa isipan, paulit-ulit akong nagbabalik sa aking isip sa mga detalye ng kaso ni Pasyente Kay. Sa tabi sa mesa, naiwan na ang lumamig na tasa ng kape, tila kahapon pa, o marahil maging noong isang araw pa. Maitim, parang alkitran. Ang makapal, mapait na latak sa ilalim nito ay halos itinuturing kong simbolo ng lasa na hindi maiiwasang nananatili sa puso pagkatapos ng bawat ganitong resulta. Sa doctor's lounge o call room, halos nakabibinging katahimikan ang namamayani. Tanging mula sa malayo, tila alingaw-ngaw ng malayong mundo, naririnig ang halos hindi maramdamang regular na ugong ng mga kagamitan sa pagpapanatili ng buhay mula sa ICU. Isang tahimik na paalala ng pagkalambot ng buhay ng tao.
Hindi sinasadyang napako ang aking tingin sa kumupas na memo na nakakabit sa dingding ng dilaw na scotch tape. Doon, sa maliliit na letra, nakalista ang daan-daang interaksyon ng mga gamot. Pakiramdam ko, nakasabit iyan dito sa loob ng mahabang panahon at bawat sulok nito ay tahimik na sumisigaw tungkol sa kahalagahang iyon na buong kapabayaan na binaliwala ni Pasyente K. Ang mismong sandali kung kailan maaaring maibalik pa ang lahat, kung kailan maiiwasan ang maraming buwan ng impyerno ng dialysis at hindi na maibabalik na pinsala sa pag-iisip, ay napakasimple at madaling maabot. Hindi sa lamesa ng operasyon, hindi sa emergency room, ER, kung kailan segundo na lamang ang binibilang, nagsimula ang trahedyang ito. Nagsimula ito ng mas maaga sa mismong sandali na si Pasyente K. Pagkatapos maramdaman ang mga unang hindi malinaw na sintomas ng karamdaman sa gitna ng kanyang dati ng mayroon na talamak na sakit sa bato, ay nagpasya na magtiwala hindi sa akin, hindi sa kanyang nephrologist, kundi sa alam lahat. Dakila at nakakatakot na pinagmulan ng impormasyon, ang web ng internet. Ang kanyang mga pangangatwiran, sigurado ako, ay tila ganap na lohikal sa kanya, ngunit sa unang sulyap lamang ang pinakamababaw na tingin. Nagpasya siya dahil ang pangunahing terapiya na inireseta ng espesyalista ay hindi nagbibigay ng agarang ginhawa. Marahil, may kulang sa kanya na natural, isang bagay na mula sa kalikasan na maaaring magpalakas ng epekto. Taos-puso siyang naniniwala na ang mga sintetikong gamot ay nakakapinsala, habang ang mga alternatibong gamot o herbal remedies ang mga sinasabing regalo ng lupa. Sa kabilang banda, ay ganap na ligtas at walang anumang epekto. Sa isang hindi gaanong kilalang forum, nakakita siya ng payo na uminom ng isang espesyal na pinaghalong halaman na ipinipresenta bilang isang malumanay na panlinis para sa mga bato at sa buong katawan. Lubos na kumbinsido si Pasyente K. Ito ay tubig at halaman lamang. Walang chemical, kaya hanadam hindi niya nakita ang pangangailangan na banggitin ito sa kanyang attending physician. Bakit pa magtatanong tungkol sa isang walang pinsalang herbal tea? Hindi naman iyan gamot, hindi ba? Ang pagkakamaling ito, na lubhang nakamamatay sa tila simpleng anyo nito, ay sa kasamaang palad. Nakakaharap namin mga doktor ng may nakakatakot at nakakapangilabot na dalas. Gusto kong lubos ninyong maunawaan ang nakakatakot na mekanismo kung paano unti-unting winasak ng walang malay na pagkakamaling ito ang kanyang katawan. Si Pasyente de Guzman ay dumaranas ng chronic renal failure stage 2. Ibig sabihin, ang kanyang mga bato ay lubha ng napapagod sa pagtatrabaho. Mababa na ang kakayahan nitong magsala at kahit kaunting karagdagang epekto ay maaaring maging sanhi ng tuluyan nitong pagkabigo. Ang mismong herbal na pinaghalo-halo na walang pakialam niyang iniinom ay naglalaman ng mga halaman na mataas sa oxalate salts, pati na rin ang mga sangkap na may malakas na diuretikong epekto at nakakaapekto sa vascular tone ng mga bato. Akala niya, maganda ang paglilinis sa katawan. Ngunit para sa mga bato na nasa bingit na ng pagkasira, ang pinabilis na diuresis ng walang sapat na pagpapalit ng likido at walang kontrol sa electrolyte ay naging kritikal na stress. Isipin ninyo ang isang makina na halos ubos na ang kakayahan sa pagtakbo, tapos bigla ninyong pabilis ng pabilis habang pinipigilan ang daloy ng cooling fluid. Ang mga bato ni Pasyente de Guzman ay ganoon. Isang makina na pagod na, ngunit gumagana pa. Ang mataas na nilalaman ng oxalates sa mga halamang gamot na ito ay nagdulot ng pagbuo ng maliliit na kristal sa renal tubules. Hindi ito malalaking bato na maaaring magdulot ng matindi at hindi matitiis na sakit. Hindi, ito ay isang buong hukbo ng maliliit,
matatalim na parang labahan ng mga pormasyon na habang dumadaan sa pinakamanipis na tubo ng nephrons ay nagdudulot ng hindi nakikitang microtrauma. Araw-araw na nagiging sanhi ng pamamaga at pagkasugat. Ang prosesong ito ay mabagal, ngunit ganap na walang awa. Kasabay nito, ang ilang sangkap ng Halo ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga gamot na iniinom ni pasyente de Guzman para kontrolin ang presyon ng dugo. At ito ay napakahalaga sa mga chronic kidney disease. Binabago ng mga interaksyong ito ang metabolismo ng iniresetang gamot alinman sa pagpapalakas ng kanilang toxicity o sa kabaligtaran, pagbabawas ng kanilang bisa na nagdulot ng hindi makontrol na pagtaas ng presyon na lalong nagpapinsala sa mga renal blood vessels na dati nang may sakit. Bilang resulta, nakita namin ang klasikong larawan ng tinatawag sa medisina na acute kidney injury na pumapatong sa dati ng chronic pathology. Sa madaling salita, ang kanyang mga bato na halos 30% lamang ang kakayahang gumana ay tuluyang sumuko sa loob ng ilang linggo. Isipin ninyo, ang huling mga poste ng suporta sa isang luma at gibang gusali ay pinipilas ng hindi nakikitang lagari. At sa huli, gumuho ang gusali kasama ang normal na paggana ng lahat ng sistema ng katawan. Nang dalhin siya sa amin, ang mga biochemical indicators ay sakuna. Ang antas ng creatinine, sobrang taas. Ang urea ay 10 beses na mas mataas kaysa normal. Ang kanyang dugo sa esensya ay literal na nalason ng mga produkto ng sarili nitong metabolismo na naging lason sa lahat ng cells. Ang balat ng pasyente ay nagkaroon ng nakakakilabot na kulay abo na kulay. Mula sa bibig ay lumalabas ang isang kakaibang matamis na amoy ng ammonia mula sa uremia at ang dila ay nababalutan ng makapal at nakakatakot na kulay puti abo na dumi. Ang utak na naghihirap mula sa napakalaking akumulasyon ng toxins ay hindi na makapagtrabaho ng maayos, nagpapakita ng pagkalito at lumalalang panghihina. Kaunting kamalayan, simpleng pag-verify ng impormasyon, isang tanong lamang na tinanong sa kanyang doktor. Ito ang makakapigil sana sa napakalaking trahedyang ito. Dapat tandaan na ang mga salitang natural at ligtas ay hindi magkasing kahulugan at ang salitang epektibo ay dapat laging may basehan ng ebidensya at hindi lamang sa mga review sa mga kahina-hinalang website. Ang mga mito tungkol sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng kalikasan, ang agresibo, walang kahihiyang disimpormasyon sa internet na nangangako ng madaling solusyon sa pinakakomplikadong problema. At ano pa ba ang itatago? Ang simpleng ngunit mapanirang pagpapabaya sa payo ng mga kwalipikadong espesyalista. Ito ang totoong dahilan kung bakit paulit-ulit nating nagagawa ang mga ganitong pagkakamali na kumukuha ng mga buhay. Kami mga doktor, nakikita namin ito araw-araw. Nakikita namin kung paano mas pinaniniwalaan ng mga tao ang isang estranghero sa isang forum kaysa sa isang doktor na may 15 taong karanasan. Masakit ito, nakakapagod ito, at inaamin ko, minsan ay nagdudulot ito ng pagdududa sa mismong kakayahan ng pagpapaliwanag, sapagkat ang medisinang batay sa ebidensya ay hindi burokrasya, hindi pakanaan ng mga kumpanya ng gamot, kundi isang mahigpit na nakabalangkas na sistema na nakabatay sa mga dekada ng pananaliksik, mga clinical trial at statistical analysis. Ito ay garantiya ng kaligtasan at bisa na nagliligtas ng mga buhay kung saan ang intuitive na kaalaman, paniniwala sa mahika at bulag na tiwala sa mga kaduda-dudang pinagmulan ay walang awang pumapatay. Ang kaalamang ito at ang kawalan ng kakayahan na ito sa harap ng kamangmangan na nararamdaman ko sa katahimikan ng silid ng mga doktor ay hindi nagbibigay sa akin ng kapayapaan pagkatapos ng bawat shift. At
Sa palagay ko, hindi ito mawawala sa akin ng napakatagal pa.